Magandang hapon po. Maulang weekend na naman ang bumulaga sa Metro Manila dahil sa mga thunderstorm. At nagresulta po yan sa kabi-kabilang baha. Isa sa mga nalubog ang bahagi ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, kung saan naperwisyong ilang motorista at negosyante. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, Ivan, sa ngayon tuloy nang humupa yung baha dito sa Mother Ignacia Corner, Samar Avenue sa Quezon City. Pero kanina, wala pang isang oras yung nakalilipas hanggang dito ko yung tubig. Stranded tuloy yung ilang mga motorista at pinasok din ng tubig yung ilang establishments dito. Bandang 2:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Sa lalim ng baha sa panulakan ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Halos bubong na lang din ang kita sa isang nabahang pickup. Nalubog din ang isang utility van. May mga bahagi na malakas ang agos kaya natangay ang isang plastic barrier. Maraming basura rin ang lumutang. Pinasok ng tubig ang isang tindahan. Dahil sa baha, ilang motorista ang stranded at ilang commuter ang hindi makahuwi. Narito po ang pahayag ng ilang mga nakausap namin. Ang malaking perwisyo po, gawa ng wala kaming pambayad boundary. Wala rin kami may uwi sa pamilya. Wala naman kaming ibang madaanan kasi galing kami doon sa gym. Traffic kasi sa EDSA, wala nang galawan kaya umikot ako. Paano ako nung dito na kami dadaan, hindi man kami makaiwas din kasi nga dahil doon sa first time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Kumbaga nasa na yung project natin na nasa yung pera. Nakawawa kaming mga negosyante, tayong mga negosyante po na nagbabayad ng tax. At the same time, ganito pa rin nangyayari. For how many years na ganito pa rin nangyayari, wala pa rin po. Parang nasaan? Kumbaga, nasaan kayo? Ivan, ngayon lang lumalakas na naman yung buhos ng ulan dito sa Quezon City. Ayon sa advisories na ilalabas ng Quezon City Local Government, ay patuloy daw silang nakamonitor sa sitwasyon. At para po sa mga residente at sa mga daraan dito sa Quezon City, pwede po kayong tumawag sa Hotline 122 kung meron kayong emergency o kailangan ninyo ng saklolo. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Darlene, dyan sa kinatatoyan mo, nakikita ko medyo maluwag naman yung traffic, pero paglabas ko kanina, papunta dito sa studio, medyo nakita ko makapakapal ang volume ng mga sasakyan. Mahaba yung mga pila going to the major thoroughfare. Ivan, kanina nga, nung hindi pa humuhupa yung tubig, talagang mahaba yung pila ng mga sasakyan, mga motoristang na stranded. Pero nung humupa naman yung tubig dito, clear na naman at maluwag na yung daloy ng trapiko. Ang nangyayari dito sa likuran ko ay nagkakaroon ng parang clearing operations. May mga kawanina ng barangay at ng LGU na naglilinis ng mga putik at basura na naiwan dito. Pero libre naman namang nakakadaan yung mga sasakyan, Ivan. Mag-ingat pa rin po yung mga motorista natin at kung wala namang masyadong importanteng lakad, manatili na lang muna sa kanilang mga tahanan. Ingat ka at maraming salamat, Darlene Kai. Nagbaha ulit sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City at maraming sasakyan ang stranded. Sa looban hanggang dibdib ang taas ng baha. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Pia, baha agad ang ilang kalsada nga dito nga sa Quezon City matapos bumuhos ang malakas na ulan pasado 2:00 ng hapon kanina. Sa ilalim ng Skyway sa Araneta Avenue, stranded ang ilang sasakyan na inabutan ng pagtaas ng baha sa lugar. Sa videong ito, makikitang lumalabas mula sa bintana ng kotse ang driver nito. Kalahati kasi ng kanyang kotse ang lubog sa baha. Ilang sasakyan na rin daw ang nasiraan ng abuti ng baha ang kanilang sasakyan. Dahil sa baha, hinaharang na ng MMDA ang mga sasakyang galing Skyway na patungo ng C3 Caloocan. Ilang residenteng malapit sa lugar ang nakita nating lumusong sa abot dibdib na baha. Maging sa katabing P. Florentino Street, abot bewang hanggang dibdib na baha ang tinitiis ng mga residente. Nag-issue ng thunderstorm advisory sa Metro Manila ang Pag-asa kung saan tatagal ang malakas na ulan sa lugar sa loob ng 2 oras. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat laban sa mga posibleng epekto ng naturang lagay ng panahon gaya ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa.
Pia, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa humuhupa yung baha sa lugar at nakakaranas ng ambon hanggang sa mahinang pag-ulan. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Jamie, kamusta naman ang lagay ng trapiko sa paligid ng lugar na kinalalagyan mo? Pia, sa mga oras na ito, may mga nakita tayong MMDA enforcers na nakadeploy sa lugar dahil nga minamandohan nila at inaalalayan nila yung mga motorista na babiyahe nga dito patungo sa Skyway at patungo nga dito sa may bahagi ng C3 dahil Caloocan. Pinipigil na nila yung ilang sasakyang hindi kakayanin dahil dito sa bukana ng papasok ng dito nga sa C3 sa Skyway, medyo mataas na yung baha. Hindi nga rin tayo maging yung ating news crew cab ay hindi na pinayagan ng MMDA enforcer na lumusong dahil maging yung news crew cab natin kahit mataas na yon ay hindi raw kakayanin yung taas ng baha, lalo na sa pagdating ng bahagyang gitna, yung sa may dating opisina ng NBI dahil hanggang sa mga oras na ito, hanggang bewang pa raw yung baha sa oras na ito, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa ibang balita, hulikam ang nangyaring pagpasok ng riding in tandem sa apartment na tinutuluyan ng 13 masahista. 2 umano sa mga ito ang pinagsamantalahan pa. Nakatutok si Nico Wahe. Kuha ito ng CCTV mag-alauna ng madaling araw kahapon sa Cabrera Street, Barangay 140, Pasay City. Makikitang dumating ang riding in tandem na ito hanggang ang isa sa kanila pumasok sa isang compound. Nagtanggal ng helmet ang isa pero sinuot ulit saka pumasok din sa compound. Nang himasok pa lang 2 lalaki sa isang apartment kung saan may nakatirang 13 masahista. Doon sila nag-declare na hold up, may hawak daw na baril. Pareho po. Pareho yatang may baril. Ayon sa barangay chairman, tinangay ng mga sospek ang mga gamit ng mga biktima, gaya ng mga cellphone at cash na inaalam pa ang kabuuang halaga. Ang isa sa mga biktima nakausap ng GMA Integrated News, bagamat tumanging humarap sa kamera. Anya, tila kabisado ng mga sospek ang compound. Pagpasok ng mga suspect, parang alam na alam nila yung lugar. Para bang planadong-planado at bihasang-bihasa sila. Ayon sa barangay, mapapansin din umano sa CCTV na 30 minuto pang lumipas bago lumabas ang mga sospek. Yun daw yung pinaakyat sa taas yung 2 na yun. Sa taas ng bahay. At doon yata nangyari yung rape. Ang Pasay Police, bagamat tumanggi muna makapanayam, sinabing may lead na sila kung sino ang mga sospek na tinutugis na nila. Yan ay matapos kilalanin ng mga biktima ang isang alias Ashley na nasa e-rogues list ng Pasay Police o dati nang may mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, burn months na sa susunod na linggo at sasalubong din ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Posible rin ang pagtaas ng presyo ng LPG habang papalapit ang winter season sa ibang bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Muling aaray ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa petrolyo sa Martes. Ang gasolina 30 to 50 centavos ang itataas, habang 60 to 80 centavos naman sa diesel. Imbis na may uwi, napupunta lang sa gas po. Malaking bagay po, ma'am, dahil bawas na naman po sa kita. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, inaasahang bababa ang demand sa petrolyo ngayong patapos na ang driving season sa Amerika. Pero may ilang espekulasyon sa world market na humila pataas ng presyo. Wala namang major, kundi ito lang reported na may resurgence nung conflict between Russia and Ukraine. May pangalawa lang, nag-warning ang US sa India na magcha-charge ng tariff kung tuloy-tuloy pa rin ang kuha niya ng crude oil from Russia. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng gasolina at diesel, dapat din paghandaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas habang papalapit ang winter season o panahon ng taglamig. Sa panahong ito kasi, lumalakas ang paggamit ng mga heating devices na gumagamit ng LPG. Si Lisa na may-ari ng karinderya nag-aalala. Pag kumukulo na po, kailangan hinahaan na po. Lalo na yung mga palambutin, tsaka gumagamit kami ng pag matitigas na karne, nagpe-pressure cooker kami. Para mas mabilis siyang lumambot, mas matipid yun. No? Si Monica naman, hindi na raw masyadong magluluto. Bumibili na lang ng lutong ulam para makatipid sa gas. For the longest time, from April, bumababa ang LPG. Ngayon magsisimula na yan umingkris ang LPG. Papuntang February to March naman next year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Kumpara sa orihinal na disenyo, bistadong kapos ang haba ng ilang sheet pile o mga bakal na ginamit sa isang flood control project sa Lemery, Batangas. Nakatutok si Ian Cruz. Wala umanong koordinasyon sa Municipal Engineering Office ang flood control project na ito sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Ininspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste ang halos 100 million pesos project na ipinagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din na yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano, pero nasa 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot kanina. May mga nauna na ngang 7 hanggang 9 na metro lamang. Hinanat ni Levis ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang tinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang pa. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at pinipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Sa bayan ng Kalaka, di pa rin madaanan ang bahagi ng Jokno Highway sa Barangay Tamayong na gumuho matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ay sobrang hirap dahil yung mga residente ho ay mga kalakal nila puro pahakot, pasan. Saka yung iba pa, hindi makalusot ng puntang boundary dahil sarado nga. Kala mo lang, titingnan mo sa ibabaw, okay, pero sa ilalim, pag i-assess mo siya, unsafe po siya sa mga motorista. Noong una, sinabi umano kay Levisa ng DPWH Calabarzon na kailangan ng bagong pondo para sa rehabilitasyon nito dahil sa kalikasan ang dahilan ng pagguho. Pero nagbago na umano ang sinasabi ng DPWH Calabarzon. Ang latest update naman po ng DPWH ay sinasagot na ng contractor yung cost ng pagsasaayos ng Jokno Highway. Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.